maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Cap. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Odin Miranda. Darito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Sa ngalan ng ating kalihim, Renato Yusolidum Jr., ako ang inyong lingkod, Yusek Donit Sahagun. Ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Yusek, magandang agham po. Magandang agham din, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek. Ayan, at para lahat tayo makakonek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan na pinangunahan ng DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. Lunes, pinangunahan po ng ating kalihim na si Secretary Renato Yusolidum Jr. ang paglulunsad ng kauna-unahang electric passenger ferry na gawang Pinoy. Iyan po ay dinevelop ng University of the Philippines Electronics and Electrical Engineering Institute. Ang e-ferry na ito ay magsisimulang gamitin sa Nobyembre. Martes naman po ay ginanap ang In Touch with Excellence kung saan pinangaralan po ng DOST ang mga nagsipagtapos na DOST scholars na may Latin honors. Kinahapunan naman po ay nakipagpulong po ang ating kalihim sa Japan International Cooperation Agency o JICA kasama ang mga DOST Pag-asa upang paigtingin ang meteorology sa bansa. At nung Miyerkules naman ay pinasinayahan ng ating kalihim ang launching ng De La Salle University Knowledge, Innovation, Science and Technology o KIST Park. Ang DLSU po ay ang kauna-unahang private higher education institution na itinalaga ng Pangulo na maging KIST Park. Huwebes naman ay hanggang ngayong araw ay nasa Nueva Vizcaya po si Secretary Solidum para sa pagdiriwang ng Regional Science, Technology and Innovation Week. Maraming salamat po, Yusek Sahagun, at ito pong ating mga aalamin ay nangyari po itong sa pinagganapan ng DOST sa linggo nagdaan. Halimbawa lang po, una sa lahat, itong ang pagbati po natin sa ating mga DOST scholars na nagtapos po with Latin honors. At syempre po, Yusek, yung
pagpapaalala po ng ating Pangulo doon sa Kist Park ng DLSU. Ano ba itong nilalaman ng Kist Park na ito? Oo, itong Kist Park kasi, bagong programa natin ng DOST ito, kasama ang PESA. Na ngayon, meron na tayong 2 Kist Park na proclaim ng ating Pangulo. Ang una yung Batangas State University, kaunahon ng State University. Pangalawa naman ay sa DLSU. So katulad ng ibang mga eco parks, dito ay ina-attract natin ang mga businesses para magtayo ng kanilang negosyo doon. Pero ang kaibahan nito, nasa loob to ng isang university area. Parang ecosystem ang binubuo natin. Okay. Para ngayon kung ano ang mga teknolohiya, bago kaalaman na ma-develop ng university, ay pwede nang i-adapt din ng ating mga Kist Park locators. At the same time, kung may pangangailangan din naman ang ating mga locators, ay pwede nilang itap ang ating mga universities. Maski po ba yung mga nasa labas ng paaralan at gusto makiisa dito sa Kist Park na ito, maaari mong pumasok o maaaring puntahan ang Kist Park? Oo, pwedeng puntahan, pero may isang proseso kasi para maging Kist Park ka. So, ina-applyan yan sa DOST, sa pakikipagtulungan ng PESA, ine-evaluate yung mag-a-apply na maging isang Kist Park. Ayan. Alright. Maraming salamat po, Yusik Donet. Samantala, alamin muna natin ang lagi ng panahon. May pag-ulat si Lian Loreto mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Lian. Radyo Pilipinas. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngayon nga po, wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at wala din po nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Kaya't malaya ding makakapaglayag ang ating mga kababayan. Sa ngayon po, itong southwesterly wind flow na lang ang ating nagdadala po ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa may western sections ng Visayas at Mindanao. Particular na nga po sa may Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, pati po sa may Zamboanga Peninsula at sa BARM. At dito naman po sa Metro Manila, nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ng ating aasahan. May chance lamang po ng thunderstorm activities ngayong hapon hanggang sa gabi. At dahil nga po wala na po tayong LPA or nag-dissipate na po yung LPA na nasa labas ng ating PAR, ay yung trough din po nito ay hindi na makakapekto sa ating bansa. At yan lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Maraming salamat, Lian Loreto. Narito na ang iba pang napapanahong balitaga. Ito ang Balitang Rat. Maituturing na doublet earthquake ang magnitude 7.4 na naitala kaninang umaga at magnitude 6.8 na lindol ngayong gabi sa Manay, Davao Oriental. Kinumpirma yan ni DOST PHIVOX Director Teresito Bacolcol. Ang doublet earthquake ay tumutukoy sa 2 magkaibang lindol na naganap sa halos iisang lugar lamang. Naitala na rin ang doublet earthquake sa bansa gaya ng Hinatuan earthquake noong 2023, magnitude 7.4 noong December 2 at magnitude 6.8 noong December 4. Halimbawa rin ito ang 2 malakas na lindol sa Manay, Davao Oriental noong 1992, magnitude 7.1 at magnitude 7.5 na parehong dulot ng pagkalaw sa Philippine Trench. Para sa karagdagang updates tungkol sa lindol, manatili po nakatutok sa Facebook page ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOX at DOST-TV. Kaugnay ng balitang yan, nilinaw po ni DOST PHIVOX Director Teresito Bacolcol na magkakaiba ang sanhi ng mga lindol na naitala sa Davao Oriental, North Cebu at La Union. Ayon kay Director Bacolcol, ang mga pagyanig ay nagmula sa aktibong faults na matatagpuan sa kani-kanilang rehiyon at hindi konektado sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Bacolcol na dahil binubuo ng maraming active faults ang Pilipinas, normal lamang na makaranas tayo ng madalas na paggalaw ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagyanig sa Davao Oriental ay sanhi ng Philippine Trench, isang pangunahing fault zone sa ilalim ng dagat. Patuloy naman minomonitor ng PHIVOX ang mga apektadong lugar upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Samantala, nagbigay ng paalala ang DOST PHIVOX na habang nakakaranas ng lindol, mahalagang manatiling kalmado at gawin ang drop, cover and hold. Ibig sabihin, yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o lalagyan at tumawak dito hanggang sa humupa ang pagyanig. Dapat ding iwasan ang paglapit sa mga bintana, mabibigat na bagay at anumang bagay na maaaring bumagsak.
Para sa mga nasa labas ng bahay, binibigyang diin ang paglayo sa mga puno, poste, pader at iba pang istrukturang maaring bumagsak. Hinikayat din ang pag-iwas sa pagtawid sa mga tulay o overpass at pagbibigay pansin sa mga posibleng panganib tulad ng landslide sa gilid ng bundok. Sa mga nagmamaneho naman, pinaalalahanan ng mga motorista na huminto at tumabi sa ligtas na lugar at huwag dumiretso sa mga sirang daan o struktura. Pagkatapos ng lindol, mahalaga ring maging alerto sa posibleng aftershock. Matapos ang isang lindol, pinapayuhan ang lahat na piliin ang pinakaligtas na daan palabas ng gusali o bahay. Mahalaga ring makinig sa mga anunsyo mula sa radyo o otoridad upang manatiling updated sa mga sitwasyon. Hinikayat ang publiko na huwag gamitin ang elevator at mas piliing ang paggamit ng hagdan sa paglabas. Iwasan din ang pagbisita sa mga sirang gusali o struktura at mag-ingat sa posibleng pagkasira ng linya ng kuryente at tubo ng tubig. Hinikayat ng PHIVOLCS ang lahat na maging maingat at handa upang maiwasan ang sakuna. Nananawagan din sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga payo ng mga otoridad. Sa iba pang mga balita, isinagawa ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development o DOST-PCHRD ang isang HERDIN research camp sa Mariano Marcos State University o MMSU Center for Flexible Learning or CFL noong October 2. Ang HERDIN na itinatag ng DOST-PCHRD ay isang database platform para sa kolaborasyon sa pananaliksik sa mga kalusugan o sa kalusugan para sa mga higher education institutions at mga institusyon ng research and development. Ang sistema ay nilikha para mangolekta, mag-organisa at magbahagi ng impormasyon mula sa pananaliksik na naglalayong mapataas ang access sa mga health information systems para mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Layunin ng pag-asanay na bigyan ng kakayahan ang mga mananaliksik sa universidad na gamitin ang HERDIN bilang isang repositoryo para sa kanilang mga pag-aaral. Bilang katuwang ng DOST-PCHRD, ang MMSU ay mag-aambag sa health-related research na ilalagay sa HERDIN para mapataas ang access at mapabuti ang pagpapalaganap ng mga pananaliksik sa kalusugan. Ang HERDIN, na kinikilala bilang National Health Research Lab Repository, ay binuo noong 1983 at naitatag noong 2013 sa ilalim ng Republic Act 10532. Samantala, opisyal na binuksan ang Kalinga Weaving Center sa lokal na pahamalan ng Libuagan sa Belalo Hills, Mabilong, Libuagan, Kalinga. Pinangunahan ang nasabing okasyon ni Senador Loren Legarda, Chairman ng Philippine Senate Committee on Culture and the Arts, na kinatawanan ni Ms. Hasmin Baak, kasama sina Gobernador James Eduba at Congresswoman Dr. Caroline Agyao, na kinatawan naman ni Mrs. Reggie Wakas. Isa sa mga pangunahing tampok ng pagtitipon ay ang opisyal na pagtanggap ng makabagong teknolohiya sa paghabi mula sa Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute or PTRI, na personal na pinangunahan ni Dr. Julius Lianio Jr., Director ng DOST-PTRI. Layunin ng mga makabagong teknolohiya na ito na paunlarin ang lokal na industriya ng paghahabi sa pamamagitan ng pagpapataas ng uri ng produkto, pagpapabuti ng kalidad ng tela at pagpapanatili ng mayamang tradisyon ng paghabi sa Kalinga. Sa kanyang mensahe, pinaliwanag ni Dr. Lianio na nais niyang magsilbing isa sa mga karagdagan ang Kalinga Weaving Center bilang bahagi ng Philippine Handloom Weaving Center na kamakailan lamang ay binuksan sa Taguig City. Binanggit niya na sa ganitong paraan, mas mapapalakas at masusustain ng DOST-PTRI ang suporta nito sa lalawigan sa pamamagitan ng mga programang pangkakayahan at pagbibigay ng makabagong teknolohiya sa paghahabi na magpapalakas pa sa lokal na mga manlilikha. Ang Kalinga Weaving Center ang kauna-unahang itinatag sa Cordillera Region, ang ikalawa sa Luzon at ikapito sa buong bansa.
Sa iba pa rin mga balita, good news sa mga commuter, may panibagong ferry na maglalayag sa Pasig River Ferry Service ng MMDA. Yan po ang MB Dalaray, ang kauna-unang electric passenger ferry sa Pilipinas na tatak at gawang Pinoy. Alamin ang buong detalye sa report ni DOS-TV correspondent Christian Caragaya. Madadagdagan na ang ferry vessel na bumabiyahe sa Pasig River Ferry ng Metropolitan Manila Development Authority. Inilunsad na kasi ngayong araw ang MB Dalaray, ang kauna-unahang electric passenger ferry sa Pilipinas na gawa mismo ng ating mga eksperto. Bahagi ito ng inisyatibo ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o DOST-PSERD para sa mas makabago, makakalikasan at mas matipid na pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Pinangunahan ni Dr. Lou Andrew Tria mula sa UP Diliman Electrical and Electronics Engineering Institute ang proyektong ito. Magtulungan tayo. This is a sign of patriotism. Hindi lang po pag-wagayway ng watawat ang kailangan natin. Pag-i-invest sa mga technologies na gawang Pilipino na makakatulong para mapangalagaan ang ating mga kalikasan, ang ating traffic ay mabawasan, magpaparami pa ng may trabaho. Nandito po tayo ngayon sa MB Dalaray. Kaya raw nito magsakay ng 40 mga pasahero. Dahil kuryente ang ginagamit sa pagpapatakbo nito, inaasahan na mas mapapababa ang gastos dito kumpara sa paggamit ng diesel. Gumagastos ng 130 pesos na halaga ng diesel kada kilometro ang ferry vessel na ginagamit ng MMDA ngayon. Pero gamit ang electric ferry na ito, 40 pesos kada kilometro na lang ang makokonsumo sa kuryente sa pagcha-charge ng baterya. Pero as far as MMDA is concerned, malaking bawas yun dahil mura lang ang kuryente. Babagtasin ng e-ferry na ito ang Pasig River mula Escolta hanggang Pinagbuhatan. May mga charging station na rin sa Escolta, Napindan at Guadalupe Station. 2 hanggang 3 oras ang itatagal ng pagcha-charge sa e-ferry at kaya nitong tumagal ng 3 oras na tuloy-tuloy na paggamit. Daan-daang mga commuter ang nakikinabang sa ferry service ng MMDA kada araw, lalo't dinadaanan nito ang mga lungsod ng Pasig, Makati, Taguig, Mandaluyong at Maynila. Magagamit na ang MB Dalaray ng mga commuter sa Nobyembre. Inaasahan din magagamit ito sa iba pang mga lugar sa paligid ng Laguna de Bay. Bukod sa makakalikasang benepisyo ng electric ferry, inaasahan na masusolusyonan din nito ang lumalalang trapiko sa Metro Manila. Sa ngayon nagpapatuloy ang libreng sakay sa Pasig River Ferry ng MMDA, kung kaya't libre ring magagamit ang MB Dalaray ng mga commuter. Ako po si Christian Caragayan, delivering science for the people. 1 DOST for you. At yan po ang mga balitang rapidos. Abangan, kilalanin ng 2 Filipino innovator na nagbigay inspirasyon sa buong bansa at ating alamin kung ano ang mga proyekto na ginagawa ng DOST-TAPI para sa kanila at sa ikauunlad ng kanilang mga ideya at kabuhayan. Sa bagong balikan ng Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Narito ng ating kwentong SNT. Patuloy na sumasabay ang bansa sa global competition dahil sa mga Philippine innovators na nagsusulong ng pagbabago at pag-asa. Ang kanilang mga kwento ay inspirasyon hindi lamang sa kanilang komunidad kundi pati na rin sa buong bansa. At sa ilalim ng DOST Technology Application and Promotion Institute or DOST-TAPI, may malawak na programa na nakatuon sa pagsuporta at pagpapaunlad ng mga lokal na inobasyon. Yan ang pag-uusapan natin kasama sina Ms. Mir Vacal, Science Research Specialist 2 ng DOST-TAPI at si Engineer John Russell Diolata, Filipino Innovator at Technical Sales Engineer ng Hiraya Technology Solutions Incorporated. Magandang araw sa inyo, Mir and John. Tama ba? Unang-una po sa lahat, isang magandang maagham na hapon po sa ating lahat. Ako po si Miriel Vacal, isang Science Research Specialist 2 mula sa Media and External Engagement Unit ng DOST-TAPI. Bilang bahagi ng aming layunin na mas mapabuti ang serbisyo at mapakilala ang programs and services ng institution sa larangan ng marketing, communication, and public relations. Kami po ay natutuwa na maging kasama ng programa po nito. Ayan, Mir. Welcome sa programa natin dito. Ano ba ang pangunahing role ng DOST-TAPI para sa ating mga Filipino innovators? So, ang Technology Application and Promotion Institute o DOST-TAPI ay isa sa mga service agencies ng Department of Science and Technology o mas kilala natin na DOST. So, it serves as the implementing arm ng ating departamento o pagtataguyod ng commercialization sa mga invention at teknolohiya sa Pilipinas. Ang DOST-TAPI rin po ay nagbibigay ng funds, assistance sa intellectual property or IP application at promotion initiatives sa mga inobasyong gawang Pinoy sa lokal at international market. Ayun, tama-tama ma'am. Marami kasi mga Filipino inventors talaga ang pasok sa mga ganyang larangan, di po ba? Tsaka hindi lang marami, magagaling. Magagaling ma'am, totoo po yun. Ano po yung mga programa ang inunsad ng DOST para mas makilala at tangkilikin pa ng ang mga teknolohiya na ginawa ng mga Filipino innovator? So, unang-una po, meron po tayong tinatawag na Intellectual Property Rights Assistance Program or EPRAP and expanded EPRAP or EEPRAP. So, it's more of safeguarding ang intellectual property po ng ating mga inventions. And then, for pre-commercialization, nandiyan naman po yung Grants and Assistance for Leverage Innovations for National Growth or GALING and Technology Innovation for Commercialization or Technicom 2.0. And we also have from linkages in marketing. So may promotions din po kami ng mga innovations. So meron po kaming marketing assistance program or tinatawag na MAP. And meron din po kaming local and international exhibits ng mga programs po sa DOST-TAPI. So aside from that, meron din po kaming technology transfer and commercialization na programs which are Hirang 2.0, Venture Financing Program or VFP and Expanded Venture Financing Program or EVFP. And of course, yung recent po namin na in-expand na Land Bank TAPI Innovation and Technology iTech Lending Program. Ayun, tama-tama ma'am. Oo, ang dami, di ba? Marami. Marami talagang programa ang TAPI at isa dito yung pagpapadala ng ating mga innovators sa foreign missions kasama ng kanilang marketing. At isa dito yung STI mission na ginanap sa United Kingdom kamakailan lang. So, paano naman nakakatulong halimbawa itong mga mission to sa paghubog ng ating mga innovators at para ma-push ang mga produktong Pinoy na gawa ng ating magagaling na Filipino innovators? So, good question po, Yusek. Bale po malaki ang naitulong ng
ang natutunan sa STI mission sa UK, especially sa paghubog po ng mga programa ng DUST, lalo na sa larangan ng technology transfer, innovation policy at capacity building. So sa pamamagitan po ng mga pakikipagpulong na naganap sa mga UK institutions, mas napailalim ang ating pag-unawa ng proseso ng teknolohiya at inobasyon na hindi lang siya linear. So kundi isang dynamic at collaborative ecosystem na nangangailangan ng tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng industry at maging ang pamahalaan. So sa DUST po, ito ay isinasa ilalim na pagpapalakas ng mga programa sa mga technology transfer offices or tinatawag nating TTOs. So meron din po tayong pagbuo ng mas maayos na commercialization pathways at pagpapaigting ng international partnerships upang mas matiyak ang mga inobasyon mula sa Pilipinas na magkaroon ng direksyon at suporta hanggang makarating po sila sa merkado. Ayun, tama-tama. Kanina may binabanggit kang Project Padaghan. Ano ba yan? At paano ito natutulungan ng mga Filipino innovators tulad ng ating mga panauhin sa araw na ito? So for Project Padaghan po, ito po ay isang special project ni DUST TAPI na may layunin na palakasin ang kakayahan ng ating mga Filipino innovators na makipagsabayan sa global innovation arena. So katulad ng ating mga guests mula sa Tecton Geometrics at Hiraya Tech for today's afternoon na maipakita ang kanilang mga produkto at teknolohiya sa mga international platforms gaya ng Consumer Electronics Show or CES sa Las Vegas, USA. So dito nila nagagamit ang mga natutunan sa entrepreneurship, branding at market positioning. Ito ang mga aspeto na mahalaga para maging globally competitive po sila. Ayan. Ang Padaghan kasi ay isa sa mga programang sinuportahan ng Department of Science and Technology. Ang funding ay nanggaling sa DOST Central Office at binigay namin sa TAPI upang yan, katulad ng sinabi ni Mayor, mangyari yung lahat ng suporta na pwede nating ibigay sa ating mga innovators. So, ano-ano, Mayor, yung mga pangunahing outputs o milestones ng Padaghan, lalo na't ito ay nalalapit na ang culminating activity ng programang Padaghan? Bale, marami na pong nakamit ang Project Padaghan. So mula nung nilunsad po ito. So una, nagtagumpay ang pagpadala po natin ng 23 technologies, 19 delegation composed of DOST RDIs, local spin-offs and startups sa CES 2025 na ginanap last January 7 to 10, 2025, kung saan nakakuha sila ng mahigit na 30 international business leads at collaboration offers mula sa iba't ibang bansa. So, ikalawa naman po, naisagawa ang capacity building sessions sa entrepreneurship, intellectual property management, at global pitching techniques upang mas maihanda ang ating innovators sa global stage. And lastly po, inunsad din po ang post-CES monitoring and linkage program para masiguro natin na talagang yung mga natutunan po nila ay madadala nila sa mga ganitong plataforma. Lahat ba ng mga bagay nila parang bagong trabaho ba ng TAPI or dati na? I think with Project Padaghan, dati na po siyang ginagawa pero mas nag-excel pa po siya lalo. Tama-tama. Kasi ipinapush talaga ng gobyerno natin na talagang ang lahat ng mga innovators kailangan matuto rin ng marketing. Totoo. Para maibenta at mapakinabangan ang kanilang mga invention. Kailangan talaga ay maibenta, sabi ng mga kailangan ay mas maraming makaalam nito mga inobasyon natin. Kaya dito kasi sa unang mission o activity or event na pinondohan ng Padaghan ang Consumer Electronics Show. Napakalaking event ito at talagang lahat ng klaseng whether investor ka, kapwa entrepreneur from the academe ay makakasalamuha mo dyan sa isang show na yan. Ayan. Tama-tama, Engineer Choki Diolata. Yes po. Kailan ba at paano po kayo naging bahagi ng mga programa para sa mga Filipino innovator? Magandang tanghali po sa inyong lahat. I'm Choki. Una, share lang namin kung ano yung ginagawa ng Hiraya at paano nag-start bago napunta sa Technicom. So si Hiraya po, nag-start siya sa isang competition ng Idea Space para mag-innovate ng mga bagong technology para sa water. So doon siya nag-start noong 2013. Then sa 1,000 sumali na grupo, top 10 yung Hiraya doon. Tapos, congratulations. Salamat po. Paglabas po noon, nagpasa po ng IP ang Hiraya ng 2015 para sa AI control ng fluid distribution sa mga water providers ng bawat LGU or cities. Then lumapit
ang Hiraya sa DOST noong 2018 sa Technicom. So dito nag-start yung suporta nila na nakapagtulong ng finance, na yun yung naging way para makapag-deploy ng maraming pilot sa iba't ibang water district sa Pilipinas. At lahat po ito ay naging successful at na-report po namin sa DOST. After that, muli po kami nagkaroon ng connection or natapos po lahat ng aming pilot. Bumalik po kami ng 2024. Ito naman po yung inimbitahan po nila kami to compete sa Singapore. Na dala-dala po ang aming produkto na yung Himo. At ito pong Himo ay nakatanggap po ng gold medal. Mahusay. Best ASEAN Award. Best Innovation from Thailand. At nakatanggap din po tayo ng Presidential Award pagbalik ng Pilipinas. Mahusay, ma'am. Galing, ano? Congratulations sa Hiraya. Dahil sa tubig yan, di mo ba? Water is life. Oo. Magandang malaman kung paano nagsimula ang Hiraya, o katulad ng kinuwento, bakit nag-focus sa tubig? Saan ba lumaki si Choki at ito ang nagbunsad sa kanya na gawin itong technology na ito? Okay po. Lumaki po ako sa tabing Riles. So nung bata po, Home along the Riles ka pa. Yes, marami pong kwento eh. So nung una akala ko parang biro lang, pero nung sinubaybayan ko yung buhay ko po na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, lumaki po ako sa squatter. Sa squatter sa tabing Riles sa labas ng PUP. Okay po. Alam ko na kung saan nakatira. So, after po noong 2008 na demolish siya, nakitira po ako sa ibang kamag-anak ko sa tabi ng ilog sa Kalentong. Home along the river naman po. Tama. Talagang malapit ka sa tubig, ano? Opo. Tapos, after po noon, nung lumaki din po ako, lumipat po kami sa airport naman, home along the airport. Then yung bahay po namin sa Bicol is tabi ng dagat. So marami pong kwento po yun, pero yung nung una kasi alam naman po natin sa hirap ng buhay, may kakayahan ka o gagawin mo lahat para makuha mo yung mga pangangailangan mo. So nung bata po ako, nakikita ko yun sa paligid namin, kumukuha ng tubig ng iligal. So yun po, nag-start yung Hiraya. Ang goal po nila is ma-minimize yung nasasayang na tubig na pinoprovide. So yung pipeline po ng tubig sa ilalim ng kalsada, imbis na mapunta po sa leak yung tubig, ang goal po ng Hiraya is mabawasan yung leak by using the AI software na meron po si Hiraya. At gano'n na karami yung mga pamahalang lokal na natulungan ng Hiraya? Actually, more than 10 na po eh. Isa po sa pinaka successful po na mga clients po namin is Kalumpit Water District, Alaminos City, Pangasinan, Valencia, Bukidnon, and ongoing po kami ngayon sa Cebu, 2. So, yun po. Tapos sa Talisay, Batangas, marami na rin po. Ang Maynila ba hindi napasama sa tinutulungan nyo dahil sa one time tumira ka malapit sa Riles sa Maynila? Ongoing po kami sa communication po kami kay Maynila at saka Manila Water po. Oo. Mabuti at lumalawak na ang client base ng Hiraya. May na-mention ka kanina yung Himo software. Yes po. Oo. Ikwento mo naman, ano yung Himo software at paano ito nakakatukoy ng mga contaminant or impurities sa tubig? Okay po. Yung Himo software po, una po, ang ginagawa po ng Himo is ina-analyze niya yung behavior ng tao sa isang water system. So ito po, dati po kung nakakaranas kayo na kapag sobrang taas ng peak or maraming taong gumagamit, humihina yung tubig sa malayo-layong lugar. O minsan nga, wala pa silang tubig. So ganun po yung nangyayari. Ngayon, ang ginagawa po ng AI, na-learn po ng AI yung behavior niya for a week, for a month, or for a year. Ngayon po, pinredict po ng AI kung ano yung dapat na operations niya later kasi meron siyang demand or wala siyang demand. So ngayon po, ang tawag po sa kanya is Intelligent Pressure Management. Si Himo na po ang nag-a-adjust ng operation ng system kahit may peak hours or kahit hindi peak hours. So imbis po na kunyari walang peak, yung pipe po ng tubig natin walang gumagamit ngayon, maghahanap po yung tubig na lalabasan. Ngayon napupunta po sa leak yun. Si AI po, dahil wala siyang peak, hindi peak hours, bababaan niya yung pressure. Automatic na. Automatic na po. So hindi na niya
hindi niya lalakasan kasi wala naman demand. So, ang mangyayari po, imbis na mapunta sa leak, nasa-save po yung tubig. Usay. So, yung based sa behavior at sa data na nakolekta ng Hiraya. Maganda yung kasi na ma-maximize natin ang paggamit ng tubig. Tama, ma'am. At kumbaga ay natitibid pa natin ng malaki. Hindi po ba dahil sa wala nasasayang? Yes. Anyway, ano bang klase ng tubig o yung uri ng tubig na maaring i-assess gamit ang HEMO device? Lahat po is applicable. Meron po kami sa mga water treatment na dating sobrang laki ng consumption ng kuryente dahil ginamit yung AI doon. Nakatipid po sila ng 1/4 or 1/2 ng kanilang kuryente. So ganun po dahil mas accurate po kasi nagiging operations niya. Then nakakatulong din po kami na kapag pangit or malabo yung tubig, hindi siya dinidispose. So hindi siya binibigay sa supply ng pipeline. Parang may sensor din ba yan sa mga impurities? Yes po. Yung HEMO po is a combinations po ng electrical system, instrumentation system, mechanical system, and software. So kinombine po na yun hanggang sa maging accurate po yung operations ng system. So kasama na yan sa dinideploy ng Hiraya? Yes po. Hindi lang yung sa monitoring ng pressure? Maganda, no? Magaling. Palagi ko mas marami pang pupunta sa iyo ngayon dahil napakilala mo ang Hiraya. Kanina na banggit din ni Mier na kasama ka dun sa mga pinuntahan international events. So ano ang pakiramdam na i-represent ang Filipino innovation sa mga international events na katulad ng sinalihan mo? At hindi lang yan, hindi lang sumali kundi nanalo pa. Nanalo pa. Gold, ma'am. From Gold. Yes po. Una po, hindi ko po lubos maisip na makakaabot ako sa sitwasyon na makakapunta po ako ng ibang bansa dahil po sa isang teknolohiya na gawa ng Pinoy. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kakayahan na yun na nakaranas ako ng kahirapan. Doon po nag-start ang lahat. Sa personal experience mo hanggang sa gusto mong tumulong, nag-isip ka ng mga panibagong mga teknolohiya or innovasyon para makatulong sa kapwa mo Pilipino. So, ang naramdaman ko po is talagang nagulat ako. Hindi ko na iniisip. Hindi mo inasahan, kumbaga. Kasi out of nowhere po eh. Diba? So ngayon, alam naman po natin na kahit saang bansa tayo pumunta, merong Pinoy. So, nakakatuwa kasi yung inobasyon na gawa sa Pilipinas na sabihin natin sobrang komplikado ng lahat ng problema, i-share mo sa mga bansa na magaganda na yung kanila sistema, nagugulat sila na paano natin na-solve yung napakahirap na problema. Sa kanila nga, parang sobrang systematic na eh. Sa atin, iba yung system natin, basta gumagana, okay yan eh. So, ang maganda po dito is napakilala natin ng Pinoy na kahit saan, magaling tayo. Ayan. So, ganun po, na kaya nating sumabay sa kahit anong sitwasyon kasi na-experience natin to. Ayan. Ganun po siya. Engineer Choki Diolata, maraming salamat at naipakita mo at naiparinig mo sa mga Pilipino ang pagiging mahusay na Filipino innovator at na kumbaga nakagawa ka ng bagay na napakasimple lang kung tutuusin pero malaking pakinabang sa ating mga kababayan. Yeah. Maraming salamat po. Engineer Choki, maraming salamat. At saka yung kwento niya, ang kwento kasi ng innovation hindi lang tungkol sa technology sa develop. Meron din niyang behind the scene na mga storya kung paano nagawa, katulad ng kwento ni Choki, ano yung mga experiences niya na nagtumulak para gawin niya itong mga teknolohiya nito. Maraming salamat, Engineer Choki. At siguro si Mier Laman. Yes po. Makasama po natin yung mamaya-maya pa, ma'am. Oo. Mamaya, tatanungin natin paano ba pumipili ang tapi ng mga teknolohiya na isinasama sa mga international events na ito. Alright. Maraming salamat, Engineer John Russell Choki Diolata at Ms. Mariel. Makasama ka pa rin namin mamaya. Mga kunek, kilalanin natin ang isa pang Philippine innovator na gumawa ng 3D gem. Maratili po nakatutok, magkawaragad ang Radyo Sensya. Sa DOST, konektado ka. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya. Dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Undersecretary, may mga kapanayan po tayo? Oo nga, may bago din tayong panauhin. Nandito pa rin si Miss Mir ng DOST TAPI at kasama rin natin ngayon ang isa pang Filipino innovator. Welcome to our program, Dr. Emmanuel Ramos, ang co-founder ng Tecton Geometrics. Magandang araw, Dr. Ramos. Magandang araw, Undersecretary Onim. Magandang hapon po at Dr. Ramos, kayo po ay isang remote sensing geologist. Dati sa DNR at naging kasama natin sa DOST, Chief Volcanologist at naging Deputy Director ng PHIVOLCS, ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology hanggang nung 2004. Wow. So, sir, dating kapamilya at saka sa DOST naman, lahat na naging kapamilya ay patuloy na pamilya ng DOST. So, ikwento po nyo sa amin ngayon, paano nagsimula ang pagiging innovator, scientist innovator ni Dr. Ramos? Paris nung interview kanina, nagsimula sa ang parents ko are from Baguio, and I was born in nasa construction yung parents ko. Plumber yung tatay ko. And nung bata pa kami, sinanay kaming mag-create ng mga laruan namin. So we had a metal shaft. Kami yung metal shop na kami yung gumagawa ng mga laruan namin. And since then, ang intention mo, ang naging purpose sa buhay is to improve on what you're seeing. Kasi gusto mong gusto mong mabago, gusto mong gumawa ng bago, at gusto mong magamit yung mga ginagawa mo. So yun yung aking purpose dati. Ayun. Nako, ganoon din po ma'am, ang kwento po niya. Talagang mula sa descending pamilya ng mga Pilipino na mahusay na tinuruan ng anak para pakinabangan ng ating mga kababayan. Oo nga, maganda rin yung kwento. Siguro minsan may episode ka dito, Onin, kilalanin ang mga kwento sa likod ng mga teknolohiya. Kasi maganda maraming kwento at maraming lessons tayong pwedeng ipamahagi. Tama po yan, ma'am. Anyway, sir, ano po ba itong Tecton Geometrics at ano po ang mga serbisyong inaalok po ninyo? Ang Tecton Geometrics po ay nagpo-provide ng geological, geophysical at geotechnics sa mga industriya. Halimbawa, gumagawa kami exploration, geophysical exploration. Pagsukat ng lupa, ng paggalaw ng lupa, ito ay nagagamit ngayon sa subway. Halimbawa, involved kami sa paggawa ng subway, involved kami sa mga dams, sa pag-monitor ng vibration or paggalaw ng mga facilities na to para maiwasan yung kanilang pagguho. Ayun, tama-tama po. Let's say, for example, itong subway na ginagawa dyan sa atin, dito po sa Quezon City. Kasama po ba kayo doon? Yeah, we're involved in that. Ang instrumentation kami nagpo-provide ng ground movement monitoring. So yun yung aming isa sa mga ginagawa. And I think isa sa mga integrator kami. Usually we buy off-the-shelf technologies and improve on them. So yun yung madalas namin ginagawa. We buy technologies, improve on them. And dahil sa mahirap nga, kung minsan expensive yung instrumentation, we usually develop an alternative na dinevelop natin locally. So ganun lagi ginagawa namin. Develop something that we could build on our own so that we could provide lower cost and more efficient services. O, diba? Talagang ang ating mga scientist, hindi lang off the shelf lagi, kailangan merong innovation pang dapat gawin. And na-mention po kanina ay ang 3D GEM, sir. Ay pakilala nyo naman po sa amin kung ano ang 3D GEM at kung ano ang nag-udyok sa inyo upang likain ito. Ano-ano yung mga hamon na nais ninyong solusyonan sa 3D GEM at sa iba pang mga teknolohiya na sinusulong po ng inyong kumpanya.
Well, ang 3D GEM po, buti binanggit niyo yun, ay gumagawa ng 3D o yung 3-dimensional na image ng geology using electromagnetics, EM. Geology using electromagnetics, kaya 3D GEM. And ito po ay gumagamit ng natural electromagnetic waves. So sensor lang siya, wala siyang ini-emit na energy, nagsusukat lang siya, and ginagamit niya to para mag-create ng 3D na image ng ilalim ng lupa. Ano ba yung typical issues na kinakaharap po ng industriya na maaari pong mabigyan solusyon gamit po ang 3D GEM technology? Yeah, ang 3D GEM, ito lang, kahit mag-Google ka ngayon, ito lang yung technology na nag-create ng totoong 3D data na magagamit mo for detailed, high resolution image ng ilalim ng lupa. Okay. So, ang gamit nito is that dahil gawa natin and maliliit yung instrumento, we distribute about 30 instruments on the ground, and for 24 hours we can image down to around 5 kilometers. So pwede mo itong makagamitin for geothermal exploration, for oil and gas, and for mineral exploration. So yun yung mga ginagawa namin. And ang maganda rito is that it creates an image that's accurate, geometrically accurate, and meron din siyang nagki-create nga siya ng 3D map na pwede mo i-correlate sa ibang data mo. And yun yung nakakatulong, lower cost ng exploration and faster kasi mas 3D na yung data mo, hindi pares dati na gumagawa ka lang ng data sa isang maliit na lugar. So, Dr. Ramos, marami na po bang gumamit ng 3D GEM dito? At least sa ating bansa, kung hindi man sa ating bansa, sa ibang bansa na naging ka-partner nyo o kung saan kayo nag-business sa ngayon? Yeah, meron na kaming mga services dito. We have done around 30 surveys now sa Philippines. Nakapagmapa kami ng mga faults, nakapagmapa kami ng geothermal at saka ng mineral exploration. Yung kaisa-isa naming mineral exploration, isang kaibigan namin sabi, gamitin mo naman to kasi naghahanap kami ng iron ore. So nung ginamit namin yon, tinignan namin, nakita namin yung iron ore nyo ay maliit at manipis. Pero may na-discovery kaming diatreme. So sabi namin, ito yung tignan nyo. Yung diatreme ay isang parang volcanic pipe na dun lumalabas yung mga minerals, and sabi namin dun sila mag-drill. And 2 days ago, yung may-ari nung resource na yun ay tinawagan ako at sabi, napakaganda ng resulta, nakapag-drill na sila. So hinihingi ko yung resulta kasi gusto kong gamitin sa iba. So ganun yung nagagawa nito. It maps the faults with a very, very high accuracy in 3 dimension. Tapos pwede mong tignan yung mga resources, yung geologic map nga yung makikita mo sa loob. And ito lang nakagawa nito without using an artificial intelligence or modeling. Walang modeling ito, walang just the purely plotting of the data would give you the results. Yan po ba, sir, na pakinabangan, sir, ng DOST PHIVOLCS? Hindi pa, of course, kasi halos 1 year pa lang namin ginagamit yung technology ito. So, in fact, si Director Bacolcol nga at saka si Secretary Solidum, I've worked with them in the past. Yes, sir. And of course, we'd like to offer this to Filipinos. Lower cost of mapping, of exploration. Tanong ko lang, sir, gaano nyo katagal binuo o itong technology nito? And gaano kalaking workforce or mga scientists ang nagtulong-tulong para mabuo ito? O kayo lang po yon? Hindi naman ako lang. Actually, nakakatuwa yung tanong nyo kasi this started during COVID lockdown. Okay. And dahil wala magawa, basa ka ng literature. And I was looking at, kasi seismic ang aking basic background. So we do seismic imaging, parang ultrasound. And laging bumabalik sa akin yung formula ng electromagnetics. Gawa ni Maxwell, ni Cagniard, yung mga formula yun. And eventually, sabi ko, kaya kong sukatin to. So, ganon. Nagsimula doon. Tapos sabi ko doon sa mga kasama ko sa office, magbuo tayong instrumento. Of course, ang tanong nila, wala ka naman project para pag-finansyan. So sabi ko, yung project natin sa DOST, simulan natin doon. Kasi may DOST-funded projects kami, nagbuo ng recorder. So sabi ko, bili lang tayo ng parts. And after COVID time, naglagay na kami ng funds for creating the instruments. Tapos sinubok namin sa isang lugar.
And yung first survey pa lang namin, nakita namin yung bench, yung parang hagdan na deposit ng limestone. Mhm. Sabi ko, this allows us to view and image the underground. So nagsimula yun ng 2 years ago. Yun yung aming test. And mula noon, we've been working now we have projects in Nevada. Magtatatlo na yung projects namin doon. 2 in geothermal at isa sa mineral exploration. At sa El Salvador, sa Latin America, may mga nakaabang sa amin doon. And we're about to, kagagaling ko lang doon a week ago. And babalik ako doon sa November to start a survey for 2 geothermal at 1 mineral exploration. Nako. Napaka-usimam talaga ng mga Philippine innovators. Oo, di ba? Kaya nga, ang daming istorya Opo. sa mga bawat teknolohiya o inobasyon na nagagawa ng ating mga scientists and innovators. Ayan. Ayan. Tanong ko lang po kay Dr. Ramos, kung maaari lang po, magkano inabot ang proyekto po ito? Pero nagsimula daw sa isang DOST project ng TAPI ba? Tama ba, sir? O PSHERD? Sa PSHERD in 2017, they provided us funds. And nag-create kami ng data recorder noon for seismic. And nung dumaan yung COVID, dinagdagan namin ng ibang sensor, ginamit namin for electromagnetics. And binigyan din kami ng funds ng DOST doon para buuin yun. And ngayon, binigyan kami ng funds ng DOST for applying for patent sa Ayan. countries. So yan yung tulong naman ng TAPI kasi Tama kailangan talagang i-protect ang intellectual properties ng ating mga scientists. Ayan. Anyway, sir, paano po maaaring magamit ang mga resulta ng pag-aaral sa pagpaplano at pagkakabuti ng mga proyekto sa industriya at sa ating mong pamahalaan? Well, magandang tanong yon kasi aming pinopromote to help our fellow Filipinos in finding ore, finding energy resources like oil and gas at saka geothermal energy. And gaya nga nung nabanggit ko, isang presentation ko lang sa Latin America, sa El Salvador, ay buong halos, I'm talking to 8 countries now in Latin America, so that they could bring our technology from the Philippines to their country. So nakakatuwa yun. Ngayon, we started an office sa US kasi hindi namin kayang gawin yung mga survey doon. Wala naman kaming working visa. So may partner kami doon. We started an office there with Americans working with us. And yun yung nakakatuwa doon kasi they value what we have done. They value what we have developed. And of course, we value all of this because DOST helped us create this and to promote this. Ayan, maraming salamat and congratulations, Dr. Eman. Malaki rin talaga ang nagagawa ng tulong ng gobyerno. I'm sure hindi lang DOST ang tumutulong, but malaki din ang mga programa ng TAPI para maisulong itong mga ating mga local innovation. So, anong pakiramdam, Dr. Eman, na kinikilala na hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa na rin ang hindi lang expertise at technologies ng mga Filipino inventors and scientists? Ang pakiramdam, siyempre masaya kami. Pero pangalawa, natutuwa kami dahil hindi lang galing sa amin yung paggawa nito. Nakatulong namin ang TAPI, ang PSHERD, ang buong DOST in promoting what we're doing. Ang malaking bagay doon is that we're working also with Filipinos outside the Philippines. So we're working with them as nagpo-promote at kasama namin sa surveys. So malaking bagay yon that we see Filipinos becoming excellent in science and in providing yung technology na otherwise hindi naman available. Ayan. Maraming salamat, Dr. Eman. Siguro balikan natin si Mir. Paano pinipili yung mga technologies? Paano nyo ba na-single out ang technology na Dr. Eman sa marami pang mga technology na dapat tulungan at isama sa ating mga international expo? So for international expos po, one consideration po syempre, unang-una yung criteria. So bale po una, kailangan po nilang maging part ng DOST Research and Development Institute. So pangalawa naman po, also DOST Service Institute. And pangatlo po, meron po kaming tinatawag na Regional Invention Contest and Exhibits by cluster. So that's clusterized. It's ongoing. And final leg na po kami this upcoming October, I think next week po. Nasa na kami, Northern Luzon, pinaka-last. And yung mananalo po kasi doon sa clusterized na yun ay may
opportunity po na lumaban sa National Invention Contest and Exhibits, which pag nanalo po kayo doon ay may chance po kayong ilabas sa international expos and exhibits. And lastly po, syempre, DOST funded and supported startups and universities. So some criteria in selection naman po ng mga teknolohiya natin, of course, yung intellectual property protection po nila. So preferably may Patent Cooperation Treaty Filipino. Then yung technology and investment readiness levels and yung technology sophistication and status of commercialization. Ayun. Paano ba maging bahagi ng DOST TAPI programs ang iba pang mga Filipino innovators na naisumama sa grupo ninyo? Unang-una po, in terms of becoming part of our programs, unang-una syempre, Filipino, yung citizenship po, and of course, part din po kayo ng startups, R&D spin-off, localized. Then in terms po, nung nasabi ko po kanina, may considerations po in terms of the TRL level and yung mga status of commercialization and technology sophistication po. So may mga ganong major considerations po talaga. Ayan. And balikan natin si Sir Dr. Ramos. Baka po may mensahe kayo sa ating mga taga-subaybay, gustong ibahagi para ngayon, katulad nyo, ay maging successful din sila. Palagay ko malayo pa kami sa pagiging successful. We're still struggling. In fact, mangungutang nga kami uli sa TAPI kasi we need to send more instruments outside. Ang gusto ko lang banggitin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga bata, sa ating kahit yung mga magulang at teachers, that we would encourage creativity in our children, in our students, even in our colleagues. And let us allow them to develop whatever they're thinking about mechanically, electronically. And doon nagsisimula yun yung paglalaro ng Lego. Halimbawa, you think about building something. Let's encourage people to be more tactile ba, yung hawak sa kamay, nilalaro, hindi lang sa nakaharap sa cellphone. Yung malaking bagay kasi doon ako nanggaling, doon ako nagsimula na you can improve on things, and malaking bagay din na you know that the DOST is there to provide support, to allow you to be creative, to allow you to be innovative. And malaking bagay yun na it's also there to support you and to develop a business that can grow. So sa akin, malaking bagay yun na DOST has been with us throughout this journey. Ayan. Alright. Maraming salamat po, Dr. Emmanuel Ramos, Philippine Innovator and the co-founder ng Tecton Geometrics. And maraming salamat po, Ms. Muriel Vacal, Science Research Specialist 2 ng DOST TAPI. Maraming salamat din po kay Engineer Choki Diolata. Maraming salamat, sir. Opo. Yusek, sa muli po nung nating pagsama sa pagtatanghal ng Radyo Siyensya, baka may mga paalala kayo at karagdagang mensahe para sa ating mga taga-subaybay? Ayaw, katulad din ng sinabi ni Dr. Ramos kanina, tuloy-tuloy lang ang pagiging creative at kung maaari magbasa, mag-aral at di ba? Kailangan din natin na malaman kung anong mga problema at mga oportunidad na pwede nating solusyonan gamit ang agham, siyensya at inobasyon. Ayan. At sa Lunes po ay ay gaganapin ang National AI, Artificial Intelligence Stakeholders Conference, at sa Webes naman po ay ang Geospatial Analytics Solution Program Stakeholder Engagement. Marami pang activities. Sa Sabado naman po ay nasa Camiguin si Secretary Rene upang maglunsad ng iba't ibang proyekto ng DOST. Ayan. Maraming salamat po, Yusek Donald. Baka next Saturday kasama po namin. Sana, or kung hindi, lagi naman akong nakaantabay kung hindi available si Secretary. Ayan. Maraming salamat po, Yusek Don at Sahagun. Mga kunag, yan po ang naging gamuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Muli, ako inyong kapatid sa Imbabawid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, sa ngalan ni Secretary Renato Yuso Didum Jr., ako po si Yusek Donet Sahagun, patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST, Konektado Ka. One DOST for you. Bahagi ng ang DOST sa radyo. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big